Hello, my name is Jeffrey Larico, and for this video, tuturuan ko kayo kung paano mag-solve ng integrals and derivatives using SymPy module in Python. So, start! SymPy is a Python library for symbolic mathematics. It aims to become a full-featured computer algebra system while keeping the code as simple as possible. You can use it to perform algebraic manipulation, solve equations, and much more, all within Python. At yun, alam na natin kung anong ibig sabihin ng Python, ng SymPy sa Python. Before natin magamit ang SymPy module sa Python, kailangan muna natin siyang install. So, paano nga ba install? Punta lang tayo sa command prompt. So, ayan. Open lang natin. Then, walang magiging problema if meron ka ng Pip na na-download sa Python. So, type mo lang itong keyword na to. Pip install SymPy. So, enter natin. So, ayan, requirement already satisfied. Ibig sabihin, meron na tayong SymPy na module sa ating Python. And, text na natin siya. Open na natin ang idle natin para makapag-try na tayo. So, new file lang. Add tayo ng new file, then save muna natin yung ating file as ano kayo magandang pangalan ng file. Since mag-solve tayo ng integrals and derivatives, kahit ano naman kayo na bahala doon. So, para sa akin, int, since int short for integral, diff for differential, and SymPy, ayan, na. SymPy, number 1. So, save lang natin. So, para magamit natin ang SymPy, kailangan muna natin siyang import. So, import natin. Import SymPy. Ang gusto kong mangyari is, kada gagamitin ko yung SymPy, imbis na itatype ko yung SymPy, kunyari, SymPy dot, try natin, SymPy dot, square root, or SymPy dot, exponential, SymPy dot, SymPy dot, sine, SymPy dot, cosine, SymPy dot, roots, SymPy dot, simplify, diba? Hassle. So, what I want to do is, gusto kong gawin is, para hindi na siya hassle. Ayan SP na lang yung gagawin kong keyword. So, ito na yung babasahin ng Python natin. So, paano ba? Mag-try tayo. Explore muna natin yung SymPy module bago tayo mag-solve ng integrals and derivatives. So, ano ba? Let's try this. X is equal that, is equal to SP. Diba? Imbis na SymPy yung ginamit natin, SP na lang. Diba? Let's hassle siya. SP.symbols. So, yung symbols ay isa sa function ng SymPy. So, paano ba gumagana yan? Papakita ko sa inyo. Diba? So, ayan. So, dinefine lang natin itong variable na x. So, try natin. Mag-times tayo ng variable and a constant. So, 2 times Z muna. Try muna natin yung hindi defined na variable. Kung ano mangyari. So, run lang natin siya.
Ayun. C is not defined. So, ayun ang mangyayari kapag pinag-times mo etong given na to, since hindi define yung Z, di ba? Kaya nag-error. So, try natin yung X. Since gumamit na ako ng symbols, ayan, define na yung X. Pag niran natin yan, we expect na etong magiging sagot ay 2x, diba? So, print lang natin yung y. So, yan. Ayun. Diba? 2x yung pinalabasan niya. So, ayun. Isa sa function ng simple model. So, magiging mahalaga mahalaga to sa paggamit natin pag-solve natin ng integral. So, try pa tayo. Pwede bang dalawa na variable? Pwede yun. Try natin. Ayan, dinagdagan ko lang ng y. Ayan, dito rin. So, magta-times tayo ng dalawang variable and a constant. So, try tayo. And the variable, then times natin ng x times y times constant. Ito kaya magandang constant. 8. Ayan. Then, print natin. Run natin. So, ayun. 8x times y. Ang kinalabasan. Square pa natin. Purahin ko muna ito. Papakita ko sa inyo ang pinagkaiba ng import simple ng simple module and math. Parehas lang siya. Meron parehas na function to. Simple that square root. Diba meron din sa math na ito? And 7 na. Math that square root din. Papakita ko lang sa inyo yung difference na ito. 7. Then, print natin ito. So, run. Yun. So, sa simple, hindi decimal yung naging sagot. Diba? Sa math, ay decimal. So, try natin na i-erase natin sa 2 yung given. So, ang gagawin ko is i-erase ko lang sa 2. So, power, then, mag-atay na ito. So, sa math, erase lang natin sila sa 2. So, run natin. Ayun, diba? Dun sa simple, papakita ko sa inyo. Dito sa simple module, ang kinalabasan na pag ni-raise mo sa 2 yung square root of 7, diba? Accurate yung naging sagot. Pero dito sa math, since decimal na nga yung naging sagot nyo sa square root, decimal pa rin yung kinalabasan ng ni-raise natin sa 2. So, ayun lang, kung mas gusto nyo ng accurate na paggamit din sa square root, using Python pwede recommended na sa Python. So, yun lang. So, punta na tayo sa pagsasolve ng integral. So, balik natin din sa SST. Then, so, ano nga bang first step? So, unang gagawin natin is define natin. First is define the symbolic variable. So, ginawa natin kanina. So, paano nga ba yun? So, x, since yung x ang gagamitin yung variable sa pag-solve ng integral. X is equal to st dot symbols. So, lang natin yung variable natin. Yan. So, nakapag-define na tayo ng symbolic variable. So, ang next natin na gagawin is define the function to integrate. So, ang pangalawa natin na gagawin ay magde-define ng function.
gawin na lang natin yung variable natin. F is equal to, ano ang magandang diba? Sign, no? Try natin yung sign. st dot. Hindi pwedeng sign, same lang yung gamitin natin. So, nasa simpay naman yung sign, nasa function ng simpay the sign x. So, try natin. Yeah. So, next step is i-compute na natin yung integral natin. Compute the integral. Yeah. So, capital F for integral. Magi tayo dito. ST dapat yung gamitin natin. ST dot sign. So, ST dot integrate. And X, ano ba yung integrate natin? F, and then yung ating variable na X. So, yan. Meron na tayo. Ang susunod natin gagawin is i-display natin ang result. Display the result. Yan. So, i-print lang natin yung result natin. F, capital F. Ito yung pinapit natin. So, run lang natin. So, yun. Negative cosine X ang pinalabasan ng given na sign. So, explore pa natin. Try natin na i-input natin yung gusto natin given. So, input, ibigay mo na ang problema. Huwag sa akin dito sa Python. So, ayan. Ang gagawin nitong input, sa Python is mag-input tayo ng gusto natin function. So, try natin na para malaman natin kung paano. Anong gusto mong problema? So, yan. Ayaw natin ng problema pero sa Python nangihingi. Basic na lang, no? Anong integral ng x? Tignan natin. So, sabi ni Python, x squared over 2. So, yun. So, ayun lang sa indefinite integral to actually. So, ayun, okay na tayo sa definite integral. Ganun lang siya. Ganun lang siya kadali. Nadako naman tayo sa pagsasolve ng definite integral. So, indefinite integral itong sinagutan. Ginawa natin. So, click na natin to. So, magta-try naman tayo ng definite integral. So, mahalaga pa rin na i-define natin yung variable. So, define the symbolic variable. So, x pa rin yung ating, si x pa rin. So, x pa rin variable. That's symbols and variable x. Ang next na agad natin gagawin is define the function to integrate. So, ganun pa rin, diba? So, small f na lang din. st dot or ano ba? Sign pa rin? Tangent naman. Tangent x. Hindi, huwag na tangent. X na lang muna. X pa rin. And ang next step ay define the integration limits. So, ano ba yung integration limits? Ito yun. Pakita ko muna sa inyo, baka nakalimot na kayo eh. So, di ba sa definite integral, meron tayong upper and lower limits. Ito yung lower, ito yung upper. So, ito yung function natin. Yan. So, 0 to 1. So, sa ating gagawin, i-define natin yung limits. So, A na lang for upper limit.
for lower limit, sorry. So, 0 gawin natin. And b is equal to 2 or 1. 1 na lang. So, itong 0, sige natin. Sa lower limit. And yung number 1, yung 1, upper limit. So, tapos na natin i-define yung limits natin. So, what we're gonna do next is compute na ang ating definite integral. Notice ko siya. Joke lang. Capital F na lang ulit. Then, st.integrate. Ganun pa rin, di ba? Pero dito, mag-iba na siya sa compared dun sa indefinite integral. So, i-print natin yung alalagay natin yung function natin, then, comma, then, yung variable na x, tapos yung upper, yung lower, then yung b. Yan. Ganun lang yung pagkakapesto ng para mag-solve ng definite integral. So, close natin. Then, piprint na natin. Ito na. Display. Na. So, piprint natin ang ating f. So, wait lang. Dagdagan natin. Sorry. Ito na ang sagot sa ating definite integral. Haba, diba? Pero para medyo masaya, naiintindihan natin. So, intindihan pa natin. Ito ay print na natin yung ating f, yung na-compute na definite integral. Hindi siya gagana since hindi siya string. So, i-convert lang natin siya. Yan. Then, close na natin. And then, run. Takbo na. Joke lang. Run na natin. Yun! 1/2 daw ang sagot sa ating definite integral. So, pasayahin pa natin. Gawin nating input. Mag-input na tayo. Ganun pa rin. Magbigay uli ng problema. Sawa ka na ba? Ayan. Ganito din sa upper and lower limit. Try natin. Input. Lower limit. Try din natin dito. Input. Upper limit. Yan. So, dito, magbibigay tayo ng function. Dito, input ng lower limit, then upper limit. Then, run na natin. Buwan na natin ang ating problema. Diba? Yan. So, ay magandang video. Exponential na x. Tingnan natin. Then, lower limit ay from 0 ulit. 2, 3. Ito na ang sagot sa ating definite. Ang integral of, mali tayo. Pero, yan na natin. Ito yung sagot. Negative 1 plus t exponential t. So, yun yung sagot. So, ayun lang sa pagsasolve ng definite and indefinite integral using SymPy module. So, next na tayo sa derivatives. So, paano ba mag-solve ng derivatives? Ganun lang din. Kagaya ng indefinite integral. So, binura ko pa pero, ayan, pwede natin siyang dito. Ayan. Gamitin natin yung
pag-define ng symbolic variable, and yung sa function. So, ang babaguhin lang natin dito is eto. Gagawin natin siyang week. And then, since f(x) lang, yan. Yan. Then, display na natin. Display na yan. So, itong madami. Yan. Print na natin. Anong problema mo na gusto mo? Try natin 1 ln x. Mali tayo. Yung definite integral ng, sabihin natin constant lang. 7. 0, diba? So yun, sa parent, try ko natin. Magbigay ulit ng problema. Error. Try natin, sorry. Mag-iuli ng problema. 3x. Oops, mali. Oh, yun, 3 ang sagot. So, that concludes my tutorial pala. Sorry. So, ganun lang. And sana naintindihan nyo ang tinuro ko. Using SymPy module to solve integral and indefinite integral. Ulit. Using SymPy module to solve integral and derivatives. So, yun lang. Maraming salamat po sa panonood. So, good day everyone. I'm Dennis Calbongat and narito ako para ituro sa inyo kung paano gamitin yung Statistics Python module. So, yung Statistics Python module na ginagamit natin siya kapag kailangan natin kunin yung mathematical statistics ng numerical data. Like for example is yung even or odd numbers, then age or grades ng mga students, and even yung profit ng isang kumpanya every quarter. So, para magamit natin yung statistics, syempre kailangan natin siyang import dun sa Python natin. So, import lang natin siya. Then, dito nga pala na ituturo ko sa inyo paano gamitin yung statistics module kapag kukunin natin yung mean, median, mode, and variance and standard deviation ng isang data. So una no yung mean. So, let's say meron tayong list of numbers dito, no? Lagyan lang natin na numbers. So, para makuha yung mean, gagamitin lang natin yung statistics.mean para yun, makuha na natin yung sagot. Mabilis lang siya. So, type lang natin sa Python natin. Let's say mean is equal to statistics then yung variable name ng list natin. Then print lang natin para makita natin yung sagot. So ayan, so, pwede na natin siyang i-run. So ayan, kung makikita nyo, meron tayong sagot dito. Pero kung gusto nyo naman siyang i-code manually, pwede naman. Bigyan ko kayo ng example.
So, bali yung mean nga pala, no? Ito yung average value ng isang data. So, dito, sa list natin, no? Para makuha natin yung mean, kailangan lang natin i-add lahat ng value na meron tayo dito sa list. Then, i-divide natin sa kung ilan yung elements na meron tayo dito. Then, run na natin. So, ayun, kung mapapansin nyo, paras lang yung sagot nila. So, susunod naman ay median. So, yung median nga pala, no, ito yung center value ng isang data or ng list. Dito, kung mapapansin natin, no, meron tayong even numbers ng elements. Kaya, wala tayong masasabi ng pinakang central point natin. So, ang pwede natin gawin dito para makuha natin yung mean, sasagutan natin siya, no, pwede nating ipag-add tong dalawang number na to, tong central point, then i-divide natin siya ng 2. So, using statistics, no, hindi na natin siya kailangan gawin manually kasi naka-input na yung ganong process dito sa module na to. Then, so, ang gagawin lang natin is gamitin yung statistics dot median naman para makuha natin yung sagot para sa median. So, sa Python module, type lang ulit natin. Then yung variable name ulit. Then print lang ulit natin para makuha ulit natin yung sagot. Then yun, pwede na natin siyang i-run. Oops. Ay, sorry. Wait, may mali. Ayan. Sorry. So, ayun. Kung makapansin nyo, 4 yung naging median natin. Then, if gusto nyo ulit siyang kunin manually, pwede naman. Bigyan ko ng example using function. Median. Numbers.
So ayun, then print lang ulit natin siya. Run na. Wait. Oh, okay. Ayaw niyang gumana, guys. So, proceed na tayo sa mode naman. No? Tanggalin na lang muna natin ito. So, sa mode naman, no, yung mode, no, ito yung most frequent numbers na makikita natin dun sa data natin or sa list. So, kung titignan natin yung list natin, no, meron tayong 2, then tatlong 4, then 6 and 8. So, dito pa lang mapapansin natin na yung mode natin is 4 since we have a 3/4 dito. Then, kahit logically speaking na masasabi natin na 4 yung mode natin. So, using statistics, no, ganun lang ulit siya, no, gamitin lang ulit yung statistics.mode naman. So, mode is equal to that, yung variable name, then print lang ulit natin yung mode. Then, run na natin. So, yun. Tulad nung masabi ko nga kanina, no, or yung magiging mode natin since yun nga yung may most frequent numbers na makikita natin. Kumbaga, kung magra-randomly pick tayo ng numbers dito sa list natin, most probably ang makukuha nating sagot is 4 kasi may ilang 4 na nandun sa list natin. So, next, no, ay variance. So, yung variance naman, no, ito yung nagsasabi kung gaano kalayo yung kung bawat elements doon sa mean natin. So, para makuha natin yung variance, no, syempre kailangan mo natin sagutan yung mean, then ayun, square natin siya. So, pero using statistics, no, hindi na natin siya kailangan gawin since naka-input na yung ganung process dito sa statistics. Then, ayun, gamitin lang ulit natin yung statistics, pero variance naman yung gagawin natin. So, copy na lang natin ito para mabilis. Then, paste natin. Palitan lang natin ito ng variance. Then, run na natin siya. So, ayun. Ito yung value ng ating variance. So, ang susunod naman ay standard deviation. So, yung standard deviation naman, mabilis lang siya kunan kasi i-squared lang natin yung value na nakuha natin mula sa variance. Then, using statistics module ulit, no, ganun lang ulit. Papalitan lang natin to ng stdev na lang. Kasi, yun yung naka-input dun sa statistics module natin. stdev. Yun, then run ulit natin siya. So, ayun. So, ito na yung magiging standard deviation natin. So, yun lang, and I hope na may natutunan kayo. So yun guys, my name is Ivan Braza at sa video na to tuturuan ko kayo kung paano mag-solve ng linear equation using NumPy module in Python. So yun, simula na ulit tayo. Pero bago yun, tuturuan ko na rin kayo kung paano siya i-install. Punta lang kayo sa command, tapos type nyo lang yung pip install NumPy.
So yun, since nakapag-download na ako kanina, at may lumabas sa akin, requirement already satisfied. Pero pag wala pa kayo, automatically, mag-i-install na siya dito. Ayan, wait nyo na lang. Pag natapos na siya, punta na tayo sa ating Python. So, bago pala muna yun guys, isip muna tayo ng problem natin sa linear equation. Let's say, 3. Bakan lang natin. Let's say 3x minus 9y equals negative 43. 2x minus 4y plus, sorry. And then 2 ilagay din natin siya sa matrix. 3, and then negative 9, and then 2, 4 times x and y equals ito, negative 42 2. Okay, gawin na lang natin vector a rising equals 8. Ayan guys, ano lang to, parang variable lang yan pag itatik na natin sa Python. So, parang ganito lang na-isolve yung ating problem. A inverse b. Ito. Yan. So, yun. Check na natin siya sa ating Python. Try natin kung gagana. Yan. Since na download na natin yung numpy sa ating command, pwede na natin siya import. Import numpy. Ayan. Check na natin itong variable na ito. A equals empty.array. So yun guys, kailangan natin laging sa numpy, pag maglalagay tayo ng list, kailangan ng array na function. Take na natin ito, yung variable na ito. Okay, 3, 9, saka 2, 4. Take na natin yung variable na b. Equals empty dot array. Ito tayo negative 42. Mamaya natin i-uli yung save kasi siya yung parang magsasave. Sorry. Negative 42. Saka 2. So, ipagsasolve na natin siya. Gagamitin na natin yung save. Save equals empty dot. So, ibang function na pala yung gagamitin natin dito guys. Yung linear t. Ayan, ito plus. Kasi siya yung, itong function na ito yung mga nagsasolve ng mga linear equation at saka yung mga ibang pa. So, yun. Solve na natin. Let's solve. Solve A and B. Print natin yung save. Print save. So, yun. Ito na yung sagot guys. Negative 5 and 3. So, check natin kung tama ba yung sinagot ni Python. Negative 5 at 3. So, yun. Check natin guys. Solve natin. Okay, 3x minus 9y. Ayan, 2x plus 4y equals 4y equals 2. So yan, para masolve natin ito i-times lang natin ito sa 2 saka sa 3 para makancel natin. So yan, 6x minus 18y equals negative 54. 6x
plus 12y equals 6. Ayun, cancel to, cancel. Ang natitira na lang ay yung minus dito, kaya tayo yung minus na din. So, minus 8, negative 18 minus 12, 30y equals negative 84 minus 6, equals 90. So yan, para makancel yung 30, i-divide lang natin siya by 30. So yan, cancel. Y equals to 90 over 30 equals 3. So yun, tama yung nauna natin sa kita 3. So it is equals to 3. So bali meron na tayong y. Solve naman natin ang x. Mag-aayos. Ayan, 3x minus 9. Since meron na tayong value ng y, ilalagay na natin siya dito. Times 3 equals negative 40. Ayan. 3x minus 9 times 3 equals 27 equals negative 42. So, lipat lang natin siya dito. 3x equals negative 42 minus 27. So, yan. Solve lang natin. Negative 42. Since negative siya, nung nilipat natin siya, magiging positive na siya. Kaya, 3x equals negative 42 plus 27 equals 15. So, cancel lang natin si 3. Cancel. So, x is equals to negative 2 guys. Negative 5. Yan, tama. So, negative 5 yung x and then yung y natin ay 3. So, yan guys. Hanggang doon lang ang ating video. And thank you. In this video, gagamitin natin ang date and time sa Python. Isa dito sa mga datetime module ay ang mga date, time, time zone, at time delta. Papakita ko kung paano ito gagamitin. Una, bubuksan ko muna, i-ano ko muna dito sa idle. I-ano sa files, new files. Lagay natin ito ng import date time. Ngayon, ang example dito ay x equals to date time that ito yung mga module max year, maximum year, date, time delta, time zone, and city info. Ang papaluanag ko lang ay yung date time, time zone, at saka time delta. Ngayon, ang sample dito ay date time dot date. Ang uunahin natin dito ay yung year, month, at day. So, ang month natin ang ilalagay ko ay 2022, 8, and 12. Print natin. So, ilagay natin dito sa Python script. Papangalan ko lang dito ay sample.python. Okay. Wait. Ang nakalimutan ko pala ay print x. Scan natin. Kaya lumabas yung ito yung sinulat yung 2022 at 08 at 12. Pero bakit kaya hindi ko nilagay ito? Pero pag nilagay natin ito ng 0, leaving 0 is less than
magrarandan, hindi na kasama siya sa ano, kaya 8 lang. Ngayon, ang sunod naman ay try natin yung date time today. Sa tingin ko ay lalabas yung mga kung anong araw na ngayon. Pero tingnan lang natin kung yun talaga ang lumabas. Hindi pa rin. Wait. Hindi pa. Bakit hindi kaya lumabas to? Ito nga pala. Kailangan din pala ng date din. Kaya date dot today. Ayan. Kaya ang lalabas nito yon 2024 May 5 May 30 yon. Ngayon ang lumat dito ay Thursday, May 30, 2024. So tama. Sunod, pero paano kapag nilagay ko yung year dito sa print X? Lumabas lang ay 2024. Paano pag day? May 30 in May. Okay, May 30. Paano ito? I-print natin yung paano pag weekdays naman. Weekday na pa ganito. Pero i-print natin ng isa pa ng print X ISO weekday. Yan ko. Yan. Bakit kaya ang lumabas dito ay 3 at 4? Kaya ganayan parang yung lagay natin yung Monday hanggang Sunday. Ang nangyari, ang nagsimula dito yung sa that weekdays natin ay ang nagsimula sa Monday ay 0 at ang huli naman dito ay 6. Dito naman sa that ISO week ang nauna dito ay ang umanon dito ay 1 at tapos ito ay 7, kaya ito 3 at 4. Ngayon araw nito ay Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes. Kaya yun ay Monday ay 0, Tuesday ay 1, ang Thursday 0 Monday, Thursday 1, Wednesday ay 2, Thursday ay 3. Ngayon, ang Monday na ang simula dito sa ISO ay 1, kaya 4. Para mabilis na. Okay. Paano naman pag time delta? Wait, kailangan pala. Kailangan din pala natin ito. Date. Nabura ko pa. Time dot. Time dot. Date. Date. Dot today. Paano naman pag gagamitin natin yung time delta? Okay. Ano ko na ng TD equals to date time dot time delta tapos ano natin difference between date time delta, lagay natin ay days equals to 7. Yan, tapos print natin ang x plus cd time delta.
Anong lalabas dito ay yan 2024 June 6. Ito yung mga ngayon ay May 30. Ang X dito value natin ay date time that day. Yun ay yung sa anong time sa date natin ay May 30 at 2024. Ang date time delta naman parang dinagdag na natin ng 7 days iyon, kaya ngayon ay May 30, kinabukasan ay May 31, June 1, June 2, 3, 4, 5, 6. Kaya yan ay in na future na oras. Paano na nilagyan ko na minus? Oh, 2024 May 23. Ngayon parang bumalik naman tayo. Binawasan na lang yung 7 sa natin sa ating date. Paano naman pag susukatan natin yung kung ilang days ang natin sa takdang oras, kung ilang araw, edi ko na para day 2 equals to date 1 plus time delta. Tapos time delta equal date 1 plus date 2. Yan. Iyan ko na. Tapos iyan ko. Bumarahin ko muna to. Ano lagay ko to? Sabihin natin na B-day para sa birthday equals to date time that date. Lagay natin na 2024 June 10. Tapos silver B-day equal B-day minus wait, hanggang ngayon na lang, lagyan ko na lang ng yun ulit, yung day time date at today. Yan, para mabilis na lang. X ito nga pala equal equal. Ngayon print natin ang fill day. Copy paste ko na lang. Yan. Ilang araw na iyon. Ilang araw yun. Oh, okay. Okay. Fill bid. Nakalimutan ko ito. Yan. Print natin. Oh, mga 11 days. Malapit na yon. Malapit na. Hindi ko muna bubura ito yung X na ito. Baka kailangan pa eh. Paano naman? Ngayon, sabit na tayo today. Gamitin natin yung iba naman. Gamitin na lang yung time.
time. Uunahin natin ay hour, minute, second, and microsecond. Ayan ang sabihin natin 9. Tapos 30, 45 seconds, and 100 microseconds. Yan. Tapos natin print X. Yan. 9 hours to 30 seconds and 45 seconds. That 100 microseconds. 100,000. Paano na lang pag nilagay natin ay print ay x.r. Kasi edi inano lang dyan ay r laang. Oh. Ngayon, paano naman pag date time? Ang date time ay isa na to, parang pinagsama na yung date tapos yung time na may oras, may date na at may tapos may oras pang kasabay. Okay. So date time. Lagay natin 2019. Uunahin natin yung year, month, day. At sunod ay hour, minute, second, and microseconds. So, lagay natin year, sunod ay month, 7. Tapos 14. Day, sunod ay 5. 45 minutes and 57 seconds. And 100 microseconds. Yan. Tapos print X. Yun. Lumabas dito ay yun yung tinanong ko dito. Yun. 2019 July 14, 5 hours and 45 minutes and 57 seconds, that 100 microseconds. Paano pag nilagay natin yung date lang? Sasama kaya yun? Okay. Hindi na sinama yung yung time na oras. Paano pag time naman? Kasama kayo date. Yun. Hindi din sinama yung date. Nilagay na lang yung hours at hanggang microseconds. Paano pag year? Year. Wait. Ito pala. Yun. 2019 ang inano dito. Yung year lang. Paano pag inano ko ay dinagdag ko yung time delta? Time delta equals natin time delta. Lagay natin yung dati date time delta days equal to 7. Print natin ay print X plus time delta. Yun. So, ano mangyari dito? Oo nga. Yung
in kung napapansin nyo, nalagdag yung ating mga wait, natin yan o wait, oo, okay, naidagdag na dito sa days, yung parang pinag-plus yung 14 kaya naging 21, pero hindi na inano yung hours natin hanggang at micro. Pagawin na lang natin. Paano pag pagawin natin yung time delta? Yung iba naman. Iba na. Day. Paano pag hours? Hours. Equal natin sa 12. Hours. Okay. Print delta. Print x plus print delta. Plus delta. Yun. Nangyari dito, yun. Parang hindi na sinama yung yung date, pero parang may dinagdag na yung time delta natin. Yung hours lang. Kasi 5 plus 7 equal to 17. Ang anong oras na yun? Anong 17 na yun ay 5. Basta. Yan na yung lumabas na sa sa 5 pag nira natin. Paano pa ano pa? Iba na lang. Ano na lang natin yung date time. Babaguhin natin. Paano pag nilagay ko yung today, siyempre yun na yung ngayon, pero iba, i-ano natin yung pag-ano natin kumpara natin sa i-copy ko lang to, paste. So, x1, x2 at 3. Lalagay natin ay that data is now. Dito naman ay UTC now. Ngayon, i-print natin yung tatlong yan. Print X. Copy ko lang sa pangalan. Okay. 2, 3. Run ko na. Yun. Kung napapansin nyo, iba, magkatulad na dito sa date. Pero, yung oras na in-execute na ay iba na. Halimbawa ito UTC. Now, hindi ko alam kung saan itong parte na ito. Pero, napapansin, parang magkatulad dito yung microseconds nila. Tapos dito, yung hours ay dito sa X at sa X2 ang magkatulad. Magamat dito naman sa X2 at X3 magkatulad naman yung microseconds. Pati yung minutes at Pero bakit kaya iba tong dito? Bakit wala din alam. Papalampasin ko na kaya na umalis na. So yun lang naman siguro ko. Pero pag may naisip lang ako dito sa date time na to, nung nakita ko to, embed ko na lang ako sa date and time. Parang pang math lang, kahit isa lang. Lagay natin x equal to date time dot date. Ano natin ng 2020 year March 13.
Tapos y equals date time dot date. 2020 December 12, 25. Tapos print natin yan. Edi x minus y. Anong kaya makakalabas nito? Negative 287 days. Bakit kaya? Kasi inuna natin to yung x yung x ay sa ano. Ang kaya ano dito, ang bawat ano nito ay may bawat ano sa days. Ito sa year ay hanggang 365 days. Sa month naman ay parang 30 days. 30 o 31. May 31. Dito sa day naman hanggang 7 lang. Kaya namin 2 ano. Kaya yun ang naging sagot. Paano pag balik ta rin natin? Ito, 287. Yun. Ayun. Ito ang naiuuna natin. May minus kasi ito. 220 hanggang 220. Wala na yan. Tapos 12 minus 3 equals to 9. Tapos ito, 25 minus 13 equals to 12. Ngayon, sa bawat contain nito ng month ay ilang days yun? Mga 30. Kaya, ay yung sagot dito, yung 9 times 30 equals to 270. I-plus natin dito sa sa 12. Kaya iyan ang naging sagot. Yun sana so yun lang naman ipapakita ko lang sa inyo. Wala na yun lang na nalalaman ko sa paggamit ng module sa date and time. Sana may naroon kayo na tutunan kahit kaunti lang naman example at kaunti lang yung ginamit ko sa paggamit ng Python. Pero kung nandiyan pa kayo, salamat sa pakikinig at pinadalang kayo. Sana